labanan sa Land of Dawn ang usapan, Pilipinas ang isa sa pinakamalalakas sa buong mundo. Handa yan patunayan ng dalawa sa ating professional Mobile Legends teams sa darating na Esports World Cup. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Handang-handa ng dalhin ng Team Liquid Philippines at Onyx PH ang bandila ng Pilipinas sa buong mundo sa larangan ng mobile esports. Ang dalawang koponan ang magiging kinatawan ng bansa sa 2025 MLBB Mid-Season Cup na gagawin kasabay ng Esports World Cup sa Saudi Arabia ngayong Hulyo. Ang batikang XP laner ng Team Liquid na si Sanford Vinuya kabilang sa mga napiling ma-feature sa official Esports World Cup documentary series. At the age of 15, naging MLBB World Champion si Sanford at kinailangan niyang lumipad at lumaban sa Indonesia noong 2022 sa kabila ng sunod-sunod na pagpanaw ng kanyang mga kaanak. 3 years later, parte na siya ng champion lineup ng Liquid na nanalo sa katatapos lamang na MPL Philippines Season 15 at magdadala ng bandila ng bansa sa MSC. Kung ano pa yung malalim siguro doon sa nag-commentary ko is kung gaano kahirap na like mag-work na medyo malayo sa family and also at a young age siguro, I can say it. Tapos ayun lang siguro kung paano lumaban sa buhay. Nung nag-start si Sanford, marami siyang pangarap na nagsimula sa amin. Marami siyang pangarap para sa pamilya niya, para sa sarili niya. Yes, nag-mature siya by the age, pero nung bata siya, ganun na talaga yung pag-iisip niya na marami siyang gustong gawin sa buhay niya and also for his family. Sa programang The Scorecard ng Billionaire News Channel, binalikan ng Onyx Philippines ang kanilang golden rematch with Liquid sa Season 15 Finals. Ayon sa head coach ng Onyx na si Tony Why Not Senedrin, inasahan nila na magiging matindi ang labanan. At bagamat runner-up this season ng Onyx, handang-handa nang ipakita ng current world champions ang kanilang gigil na itaas ang lakas ng Pinas. Actually, bago pala mag-start yung season, in-anticipate ko na magiging strong contender talaga yung TLPH. I think nabanggit ko with the addition of OHEB sa team nila, I think OHEB is a very great fit kasi nga isa siya sa mga aggressive na gold laner dito sa Philippines. May history na rin na he goes toe-to-toe with Kelra. Bagamat ongoing pa sa ngayon ang playoffs bracket sa ibang bansa para malaman kung sino ang magiging karibal ng Pilipinas sa Mid-Season Cup, pananaw ng batikang pro esports analyst at MPL talent na si Dan Leo Cubangay, the Philippines is still a dominant force sa MLBB esports. Lalo't bukod sa Onyx at Team Liquid, maraming championship caliber teams sa iba't ibang bahagi ng mundo ang may Pilipinong atleta o coach sa kanilang koponan. Since 2023, hindi tayo manalo-nalo sa MSC. Cambodia, no. Saudi Arabia, no. This year, I don't know. Although I do say as a blanket statement, dapat matakot yung mga ibang teams sa Liquid at sa Onyx. Pananaw din ni Cubangay, sana'y mabigyang prioridad din ng mga papasok na leader ng bansa ang esports. Malaki raw ang magiging ambag nito para mas makagawa pa ng world-class athletes ang bansa na kayang magdala ng ating bandila sa international stage. I've been to places in the south. I've been to central Philippines, Iloilo. Recently I was in CDO, was it? Na their local governments actually make part of their mga pista, yung esports events. $3 million o nasa 150 million pesos ang prize pool ng gagawing 2025 Mid-Season Cup sa Saudi Arabia. Bagay na kung sakaling maipanalo ng Team Liquid PH Mano ng Onyx ay magiging 4th MSC title ng Pilipinas sa larangan ng MLBB Esports. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel.